So ito na guys. So we will be creating our search product and our data will be the inventory sheets. So ito yung inventory sheets. Kukunin natin mga data dito. Kaya lang, kailangan naka-hide to sa mga customer. Ang lilitaw lang yung search product. So we can search our product here. Example yan si Dell, lilitaw siya. So there are several codes we need to use. Mag-start tayo kay data validation. So ito na siya. Search for data, then data validation. Press the data validation. Ayun siya, add rule. Sa cellphone, ang pangalan niyan is item from a range. Tama ba? List from range. Ito. Dito naman, pangalan niya is drop down from range. Hanapin nyo lang yung merong range. Ibig sabihin, yun na yun. So, press the button. After pressing the button, tignan nyo, meron lilitaw. We will call the inventory. Yung inventory, wala dito sa spreadsheet natin. Nasa inventory. So, press nyo yung dito, grid. Nakita nyo? Press. After pressing, lilitaw yon. Then, you need to go to inventory. Then, you need to copy-paste the item code. Ayan na nakita nyo. Ano nakasulat? Inventory A4 to A23. So, press the OK button. After pressing it, there will be the list in your drop-down bar. Ayan o. Press done. Balik kayo doon sa search product. So, ayun na siya. Okay. Una pa lang yan. Now, we'll go to VLOOKUP with if error. So, ano si search natin? Bago tayo mag-search, tingnan nyo yung lumilitaw dito. Si item code. So, si item code dito, si number 1, di ba? Ang kukunin natin is si number 2. Si column A, column B. Si column B, si number 2. Ayan, si HP. So, kukunin niya yan. To do that, you need to use VLOOKUP or vertical lookup. So, equal VLOOKUP. Press the formula. Then, ayun na. Merong, parameters, no? Yung unang parameters is search. Ano si search natin? Si B3. Then, ano yung range daw? So, yung range, tingnan yung range. Wala yung range dito. You'll go to the, inventory sheet. Then, press the first cell A4 to hanggang dito na. Then, anong index siya? Anong kunin natin? Number 2. 2 guys. Then, exact match is false, di ba? Ayan. Then, enter. Ayan. Ngayon, meron siyang error. Ba't may error? Kasi tingnan nyo guys, wala laman dito. Pero pag may laman, ayun o. So, para walang error na gano'n, lagay natin yung if error. So, yung if error, ganito yung if error. Pakita ko lang. Okay, ayan siya. Meron siyang parameters and hindi, sorry. Ang selection and yung error message. So, we need to put an error message para hindi siya lumitaw. Ang pinakamagandang error message is blank. Para walang nakalitaw. Ibig sabihin walang mali. If error, ito yung natin, si parameters. Then, i-close natin, lagyan natin ng double quote, then enter. So, yun. Pag walang laman to guys, pag walang laman, tingnan nyo pag walang laman, walang error. Pero pag may laman yan, lilitaw siya. Ayan o. Okay. After doing that, we need to find the stock available. Anong stock available? We need to look for the inventory. Ito, bibilangin yung quantity. Example, lahat ng HP. Tingnan nyo yung HP. 12, 12, 12, 12. Okay. Hindi ko nabilang.
Ilan siya? Basta yun, 48 siguro. Okay. So, we need to use the sum if. Na-remember niyo yung sum if? Gagamitin ulit natin yon. So, we will call sum if. Yung ginamit natin sum if is range tapos greater than 50, no? Ngayon, hindi greater than 50. We will find for the specific text. To do that, we need to call sum if. Then, we'll call the range. Okay. Ayun. Ito si HP laptop. Ano si search natin? Kung ano yung lumilitaw dun sa product natin. So, balik tayo doon. Itong kay Lenovo. Pinutin si Lenovo. Ngayon, paano natin kukunin yung quantity? Balik tayo doon. Ito si quantity. Okay, ano sinilect natin? We selected inventory from item name. Then, anong si-search natin? Yung lilitaw na product name. Then, after doing that, yung quantity. So, bibilangin niya. Alam ko is 48 ba yung kanina? Tingnan natin kung 48. So, press enter. 40. Hindi. 40 siguro. Tingnan natin kung tama. Pakibilang. Ano yun? Lenovo ba? Yes, sir. Okay. 10, 20, 30, and 40. So, tama. Ang available natin na quantity is 40. So, press natin yung balik tayo dito. After doing that, paano may error? So, we will put the if error para walang error. So, open parenthesis. Basta gumawa ng if error, lagyan yung comma dito, then double quote, then close. Ngayon, si unit price, paano natin makita si unit price? We can use VLOOKUP ulit. So, ang gagawin ko lang is kokopyahin ko to. After copying, so tingnan natin, saan yung unit price? 1, 2, 3, 4. Nasa 4. So, put the, or change your lookup index to 4. Ayan. So, ayan na. Last na lang, we need to compute the unit price and available stock. So, we need to use equal times, sum? Then, unit price. To remove the error, if error, then, ayun. So, yan na siya. We have a functioning system now. So, we will use our item code. Ayun. So, pag dumating si Madam Green, bumibili siya ng Acer. So, yung available stock po namin is 36. So, 10 lang bibili niya. Then, meron tayong unit price na 45. Yan. That is a sample of a search product using Google Sheets.